Hi guys! Sa video na to, magsasolve tayo ng 5 integral problems na galing sa Facebook page, Meme for Mathematicians. It says here, forget plus C, no problem, I've added it. Oo nga naman talaga. So kapag magsasolve tayo ng indefinite integral, so kailangan natin ng C sa final answer. C is a constant. So usually plus C ang final answer natin. Bakit nga ba kailangan ng plus C? Ganito kasi yan. Halimbawa, ang question ay find the integral of 2 dx. Ano? Di ba po ang integral at saka derivative, ano sila, connected sila. Di ba? Kasi yung anti-differentiation, yan yung integral. Ano? So, pabalik lang, reverse, kumbaga, reverse process. So, ang ibig sabihin dito, integral of 2 dx, ano yung function, let's say y or f of x, ano yung function na kapag kinuha natin yung derivative, ang sagot ay ito, na 2. So, di ba po, ang sagot dyan ay 2x. Kasi ang derivative ng 2x ay 2. Di ba po? Ibig sabihin, ito po ay isang solution dito. Ngayon, what if mag-add tayo? Halimbawa, y equals 2x plus 3. So, of course, ang derivative nito ay the same pa rin, 2. Bakit? Kasi ang derivative ng constant ay 0. Ibig sabihin, kahit anong constant ang i-add natin dyan, ito pa rin po ay solution. Kaya dito, yung integral of 2 dx, ang general solution dyan ay 2x plus c, where c is any constant, any real number. Ano? Okay? So, kaya guys, huwag kalimutan ang c. Okay? So, let us proceed. Solve na natin yung 5 integral problems na to. So, item number 1, integral of, ano nga yun? Is it 2x minus 1 dx? Let us check. This dx. Yeah, tama. Okay? Kung mapapansin nyo guys, ang gagamitin lang natin na formula is yung integral of u to the power of n du equals u to the power of n plus 1 over n plus 1 plus c. Okay? So, kung ano yung exponent, yun din yung denominator. Ano? And then, itong formula pong ito, applicable lang ito kapag ang n is not equal to negative 1. Bakit hindi pwede yung negative 1? Kasi suppose you have x raised to negative 1 dx. Di ba ito po ay integral of 1 over x. Tama? Dx. And kung familiar kayo sa mga formula ng integral, ang integral po nito ay ln x plus c. So, ibig sabihin, hindi po applicable yung formula na to kapag ang n is equal to negative 1. So, balik na po tayo. Solve na natin yung number 1. So, number 1, pwede natin itong isa-isahin. Ano? Ibig sabihin, integral of 2x dx minus integral of dx. Diba po? Ganyan yung, yung process. And then, yung 2, pwede mo siyang ilabas. Then, x, wala pala yung x dito. dx minus integral of dx. Inisa-isa natin, 2 times. Yung x dito, gamitin na natin yung formula na to. Di ba po, ang exponent ng x dito ay 1. Kaya, 1 plus 1. 1 plus 1 over 1 plus 1. So, minus. So, 1 ang constant yan, di ba? So, x yan. Plus c. Okay? So, ano na natin? 2x squared over 2 minus x plus c. So, the final answer is cancel out yung 2. So, x squared minus x plus c. So, this is the final answer. Pero kung advanced naman ang sa inyong yung skill nyo sa pagkuha ng integral, actually, pwede nyo na itong diretsuhin. Diba po? Okay? So, kung advanced ng skill nyo, pwede na itong ganito, 2x. So, 1 plus 1, 2. And then, over 2, kasi kung ano exponent, ganun din yung denominator, minus x, c.
and this will give you the same result. Kapag ganyan, advanced na ang skill nyo sa pagkuha ng integral. Sa number 2 natin, number 2, integral of negative 4x cubed plus 36x square minus 72x, or inawala yung 2, 72x, yan, dx. Okay? So now, pwede na bang diretsuhin? So negative 4x, di ba po, mag-a-add tayo ng 1 dyan. So yung 3, magiging ng 4, and then kung ano yung exponent, ganun din yung denominator. So plus 36 times x square, so magiging ng cube kasi 2 plus 1. Ganun din yung denominator, 3 minus 72 times x. So this becomes 2 kasi 1 plus 1. Then over 2, don't forget to add c. Okay? So this is equal to, cancel out yung 4 dito. So negative x to the 4th power plus, what is 36 divided by 3? So we know that this is both divisible by 3. So 36 divided by 3, that is 12. X cubed minus, so 72 divided by 2, this is 36. 36 x squared plus c. So this is the final answer for item number 2. Now, for item number 3, I think this is very simple. Number 3, 2x plus 3 lang. Integral of 2x plus 3 dx. So napakadali. Copy 2x and then add ka ng 1 kaya magiging 2 over 2 plus 3x plus c. And the answer is x squared plus 3x plus c. How about number 4? Number 4, negative 1 over x squared. Negative 1 over x squared. Negative 1 over x squared dx. Okay guys, kapag ganito ang nakita nyo, denominator yung x squared, pwede mo itong gawing ganito. Negative 1 times, okay, or kahit wala ng negative 1 dyan, ilipat natin ito na maging numerator. So, negative x raised to negative 2 dx. Okay? So, this is equal to what? So, yung negative x, negative 2 plus 1, di ba? Over negative 2 plus 1 plus c. So, the answer is negative x raised to negative 1, di ba? And then negative 1 here plus c. And the final answer is what? So, positive x raised to negative 1 plus c, or the final answer is 1 over x plus c. So, this is the final answer. Okay? So, yung number 5, itry nyo na. Okay? Paki-comment na lang ng sagot nyo. Thank you for watching.